Okay, so dito na naman tayo sa ating part 3 sa topic na motor control circuit. Ngayon, pag-usapan natin ang auto transformer starter. So gaya ng delta star or Y delta, ito ay isang reduced voltage starter pa rin, no? So nagre-reduce tayo ng voltahe para makontrol yung inrush current. So itong auto transformer natin ay ang motor terminal voltage less than the line voltage. So by transformer ratio. So ibig sabihin, kung meron kang transformer dito, so meron siyang mga toppings dito, no? So let's say itong voltahe natin 440 volts. Ito ay mag-i-start siya, let's say 50%, let's say 65%, then mga around 80%, no? So ito yung mga ratio ng transformer na magbibigay ng voltahe. So automatic yan siya magta-change, magta-transfer yan, no? So 50% ibig sabihin kung ang voltahe mo dito ay let's say 480 volts, so 50% of that is 240 volts muna. So yung ang uunahin niya. And then 65% of 480, yun na naman ang segundo. For how many seconds only? So, ang starting torque dito ay magre-reduce din by the square of the terminal voltage. So, babawasan din niya ng voltahe. So, yung torque. So, magdahan-dahan din ang pag-start. So, ito yung wiring natin sa ating auto transformer, no? So again, meron tayong tatlong contactors din dito. Yung main contacts natin, andito yung main contacts natin. Ito yung main contacts natin. Ito yung running ng contactor at saka yung ito sino-short niya para hindi yung transient na tawag natin ng current, no? So, ito, para siyang sa star yan, para siyang starting, no? Ito yung running condition. Okay, so pag-start ng ating motor, sa ating control circuit, pag-start natin doon, ito ay magko-close agad, magko-close yan, pati itong starting nating magko-close din yan. Huh? Para siyang naka-short lang siya dito, at naka-starting yan. So, ang kuryente, dadaan dito. Hindi na dadaan dito kasi naka-open pa yan. So, dadaan yan dito. Dadaan dito, papunta sa motor. No? Papunta yan siya sa motor. So, ito, sinort lang yan, no? Para sa starting. Ngayon, pag start niyan, mag-start siya sa 50%. After how many seconds, pupunta yan mga 65%, around 65. And then, around 80%, up to ma-obtain na niya yung full load na voltage. Kung ano yung full load na voltage, ito, mag-o-open na yan. So, mag-o-open yan. Ito ang mag-close. Pag-close niyan, ito, permanent na yan mag-close kasi yung kuryente mo ngayon, dadaan na dito. So, yung voltahe, kung ano yung voltahe dito, let's say, ang voltahe dyan ay 440 volts. So, dito, papasok sa ngayon ay 440 volts na rin. Pero yung kuryente natin, na-reduce muna. No? So, na-reduce muna to protect yung motor natin dito. So, ganito yung ating auto transformer. So, naglalagay sila ng auto transformer dito. So, gaya ng delta star, that is to reduce again, no? To reduce the voltage. Yun lang tandaan natin kung bakit meron tayong meron tayong delta star, at saka meron tayong auto transformer. Auto transformer. Meron pang ibang klase na voltage, reduced voltage starter, gaya ng soft voltage, no? Soft start voltage, ganun din siya. Meron ding na resistor, naglalagay. So, ito yung pinaka-common. Pero sa barko, ang ginagamit ay yung Y delta talaga.
Then meron tayong reversing of direction. Paano ba ito nire-reverse ang direction ng motor? So alam natin ang motor ay may clockwise, meron ding counterclockwise. No? So paano ito ginagawa nila, reverse at saka uh, uh, forward at saka reverse, no? So meron tayong control circuit dito. Yung control circuit natin, meron tayong push button na forward, meron tayong push button para sa reverse. Meron tayong interlock dito. At tawag natin diyan ay interlock. Interlock para to protect the two coils, itong dalawang coils, to act or energize simultaneously. So, hindi pwede siya energize at the same time. So, meron siyang nakalagay na interlock dyan. Yun ang purpose niyan. Ito naman yung overload na na-discuss ko na naka normally close contact yan siya, no? Naka normally close contact yan. Contact yan siya. Yung bimetal niya nandoon sa overload, nandoon sa power circuit. Ito yung power circuit niya, no? So ito yung overload niya. Ito yung overload. Ito naman yung contact niya, no? So sa isang relay nandoon na yung overload na ito, thermal overload, at saka ito naman. So ito magse-sense yan kung overheat na yun. So ito magte-trip off yan. Magte-trip yan yung bimetal niya. Yung bimetal niya mag-o-open, ito naman niya mag-o-open yan. So pag open yan, wala na itong kuryente dito sa coil, mag-stop yan. So ito yung purpose ng ating overload. Ito naman yung tawag nating seal-in, no? Seal-in or latching. Latching. Ayan ang tawag natin dyan. Seal-in or latching. So ito naka-normally closed, naka-normally open palagi yan, no? Hindi yan dapat naka-normally closed. Hindi always yan naka-normally open. So paano ba itong principle ng reversing of direction? So napapansin nyo, dalawa yung contactors natin. Forward contactor at saka sa reverse contactor. So isa lang ang overload natin. Meron ding iba naglalagay ng another overload dito. Pero pwede isa na lang dito. Tapos 3-phase yan. Kung manual ang gasto natin na i-reverse, for example, ganito, tumatakbo na yung motor mo dito forward. Ganito, let's say, ganito yung takbo ng rotation ng motor. Kung gusto mo to i-reverse, dalawa ang dito, linya na dapat i-reverse mo. Let's say, itong linya dito, line 1, ikabit mo yan dito sa line 2. Yung line 2 mo naman, ikabit mo sa kabila sa line 1. So, i-reverse mo ito naman motor mo, magre-reverse yung rotation yan. So, ganito lang yung rotation yan. Pero hindi natin ginagawa yun. So, instead, we use the contactors para automatic na yan. No? Pag start natin, automatic. So, dito, pag start natin, pag press natin ng forward, dito, push button natin, i-press natin yan, normally open yan, normally open, normally open, normally open. So, walang kuryente dito. So, pag press natin yan dito, pag-close yan, so ang kuryente dadaan dito, ito normally close yan, dadaan dyan, dadaan, ito normal close. So, may complete circuit, energize yung coil natin. Pag energize yung coil natin ng M1, contactor 1, yung mga contacts dyan ay mag-activate. M1, so ito, mag-activate yan. So, mag-close yan. Pag-close yan, ito, mag-open na yan. So, pag open yan, mawala at matanggal yan, open yan. So, pag open yan, safe na yung ito, coil. Kahit anong press mo dito, hindi na yan mag-energize kasi ito naka-open yan. So, pag close na ito, pag close yan, babalik yung push button mo dito sa taas, yung kuryente dadaan dito na. So, tuloy pa rin yung kuryente dito. So, dito naman, itong contacts na yan, mag-close yan dito. Kasi itong forward contactor para dito sa forward na coil. Ito M1. So, parang M1 yan dito, yung contacts mo sa M1. So, mag-close yan, yung kuryente, dadaan na yan dito. So, ito, magro-rotate na yan, motor mo. So, let's say forward rotation. Ito yung forward. So, ito naman, steady lang yan siya kasi hindi naman nag-energize yung coil mo dito.
So ngayon, pag stop natin, of course, kung meron kang stop dito, pwede mo i-stop yan. No? Kasi hindi nakalagay ng stop. Let's say, nandito yung stop push button mo. Let's say, normally close yung push button mo. I-stop mo yan, i-press mo yan, mag-break na yung kuryente dito. So, mawala na yung coil dito. Mag-stop muna yung motor. After that, mag-stop ng motor, i-reverse mo dito, dito naman yan. So, ito, of course, babalik na yan, normally close kasi yan. No? So, normally close yan. Pag-press mo dito sa reverse, ang kuryente mo, dito na naman dadaan yan, papunta dito. Okay? So, pag energize ng M2, ito naman ngayon mag-o-open. Mag-o-open yan. So, walang kuryente dito. Kahit i-press mo itong forward, walang kuryente dadaan dito. Kasi naka-open na yan. Because, itong M2 mo, energized na yan. So, once energized yung M2, ito mag-close na din. So, babalik yung push button mo dito sa taas, ang kuryente mo, dadaan na dito yan. So, continue pa rin yung energize ng magnetic contactor coil ng 2. So, ito naman ngayon dito, ito na naman siya. Ito ang mag-close. Of course, ito, nag-open na yan. So, pag-close dito, ang kuryente mo ngayon, magre-reverse na yan. Kasi tingnan mo, yung red mo dito sa line 1, pumunta siya dito sa line 1. Pero yung line 2 mo dito, line 2 na color yellow, pumunta siya sa line 3. Yung line 3 naman, yung green color, pupunta siya sa line 2. So, nag-reverse ka ng line 2 sa line 3. So, pwede rin itong i-reverse itong dalawa. So, pag-reverse yan, itong motor mo, mag-rotate na yan siya sa reverse. So, dito na yung iikot niya ngayon. Ikot niya dito. No? So, ganito yung wiring connection ng forward reverse. No? Tawag nila dyan, forward reverse motor control. Yan. Forward reverse motor control. Okay? So, ang importante dito, meron kang interlock na naka-protect para hindi simultaneous yung energize ng coil natin sa forward. Let's say ito yung forward mo at saka ito yung reverse mo. No? So, itong contactor dito, ito yung sa reverse. Itong contactor dito, o yung contact dito, ito yung sa forward. Ito naman, sa reverse yan. No? Kasi reverse to. So, reverse yan, forward din yan. So, ito yung ating connection at explanation para sa motor control circuit. So, for additional information, punta kayo sa ating modules. Nandoon yung mas kompleto, mas detalyado. And at the same time, if you have also other questions regarding the 3 circuits, no? Ay yung ating pinag-usapan, yung DOL, Star Delta, at saka yung auto transformer, pati itong reversing of direction, mag-post lang po kayo doon sa ating portal sa stream ng ating Google Classroom. Okay, so that's all for today. This will be our second to the last na video para sa semester na ito. Okay, so that's all for today. Thank you very much for watching this video. Bye-bye!